Pagulantang si House Speaker Martin Romualdez matapos ihayag ni Dr. Badukoy sa isang pagdinig sa Kongreso ang umano'y relasyon ng House Speaker sa ilang kilalang sindikato. Ayon kay Baduy, may mga dokumento at ebidensya siyang hawak na nagpapatunay sa mga transaksyong kinakasangkutan ng ilang politiko kabilang na si Tambalos-Los na nagkaroon umano ng koneksyon sa mga iligal na grupo. Isiniwalat din ni Baduy na ang mga sindikatong ito ay sangkot sa smuggling, human trafficking at iba pang iligal na aktibidad. Matapos ang pagbubunyag ni Doc Badoy, agad namang itinanggi ni Romualdez ang mga aligasyon. Sa kanyang pahayag, mariing sinabi ng speaker na wala siyang anumang kaugnayan sa mga nasabing grupo at tinawag ng isang malaking kasinungalingan ang mga akusasyon. Hinamon niya si Doc Badoy na maglabas ng konkretong ebidensya at sinasabing bukas siya sa anumang imbestigasyon upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Samantala, naghain naman ang ilang mambabatas ng resolusyon upang magsagawa ng masusing imbestigasyon hinggil sa mga aligasyon. Nais ng Kongreso na matukoy ang katotohanan sa likod ng mga paratang na ito, lalo't malaki ang implikasyon nito sa reputasyon ng institusyon at sa tiwala ng publiko. Magiging masalibot ang mga susunod na araw para kay Romualdez, lalo't lumalakas ang panawagan ng taong bayan na magbigay linaw ang issue. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Do we want one Tulfo, two Tulfos, three Tulfos? Do we want them? One Duterte, two Duterte, three Dutertes, one Marcos, two Marcos, three Marcos? Sa kanya. Puro ayuda. President ayuda. Huwag ganoon, Tatay Diggs. Iyakin yung mga yan eh. Hoy, Marcos Jr., President ayuda ka daw. Sabi nitong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema ko kasi dito, 3 taon na ho sila dyan sa Malacanang. No, pero wala pa rin ho tayong nakikitang groundbreaking, mga bagong infrastruktura. Ang nakita ho natin sa loob ng 3 taon, puro ayuda. Kaya ang tawag ni Tatay Digong dito sa bangag na to, President Ayuda. Pero bago natin pag-usapan yung mga banat na yun ni Tatay Digong, meron ho tayong napakagandang balita dito. No? Ang party list na Panaw Sambayanan, nag-file na ho ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance, CONA. Pag pala party list, CONA ang ipinapile, no? CONA, nag-file na ho sila at ang second nominee ho dito si Dr. Lorraine Badoy. Palakpakan ho tayo sa wakas! Finally! Ano nga ba sinasabi natin? Magkakaroon na ho ng isang party list, magkakaroon na ho ng pakinabang yung mga party list na yan sa sambayan ng Pilipino. Isang beses pa na palakpakan. Ng toko. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Kailangan ho talaga yung ano na yan, yung party list na yan. Ako, ikakampanya ko yan. Ikakampanya ho natin ang party list na yan. Panaw Sambayanan. Iboboto. Yan lang ho, iboboto nating party list. Isa lang ho kasi, no? Pero ikampanya ho natin. Kasi, ang aangas ng mga party list dyan, One Rider, Act CIS, Act Teacher, at kung ano-ano pang mga party list na wala namang kakwenta-kwenta at walang pakinabang ang sambayan ng Pilipino dyan sa mga party list na yan. Yan ho ang iboto natin, yung party list nitong si Dr. Lorraine Badoy. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, alam nyo na ho, yun lang ho ang lagay kay PH Update. Mag-like lang ho kayo at mag-subscribe, yun ho ang panglagay kay PH. Like at subscribe. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Masaya na ho tayo dyan, no? Para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Dito sa video na to, mga kababayan, pag-uusapan ho natin ang mga naging banat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, no? Dun sa kanyang press con. Ito, mga kababayan, dahil walang ginawa ang administrasyon nitong si Bangag, kundi puro ayuda, ito ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya. Puro ayuda. President ayuda. Huwag ganoon, Tatay Diggs. Iyakin yung mga yan Ano niyan, sa pagbubukas ng sesyon niyan, kailan ba magbubukas? Nobyembre? Disyembre? Sa pagbubukas yan ng sesyon, talagang papatawag ka ng mga yan. Pero sa tingin mo na, sabi naman ni Tatay Digong, dadalo naman siya. Basta yung mga
merong sense na mga tanong ang itatanong nyo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Wala namang problema, pupunta daw yun dyan sa House of Representatives. Dapat yung mga yung mga may kwentang tanong lang ang tatanong sa kanya. Huwag nyo itatanong kung meron silang relasyon ni Garma. Diretsuhin nyo na daw siya kung naggugurguran siya. Lang, yung sarap sigurong panoorin itong si Tatay Digong ng live, no. Di po natin napanood, no. Sa mga sa mga tropa natin diyan, no, pag nagpunta tayo ng Davao, no, i-set niyo naman, no. Gusto lang ho natin mamit ito. Kahit isang beses lang, no, gusto nating mamit itong si Tatay Digong. Siguro makikipag-meet tayo kay Tatay Diggs pagka na siya. Mayor na siya. Hindi, no. Isa ho sa mga pangarap natin 'yon. Napakalaking karangalan ang makadaupang palad ng isang President Rodrigo Roa Duterte o Mayor Rodrigo Roa Duterte. Isang napakalaking karangalan ho yan kay PH Update. No? Talagang gusto ho natin sa mga pangarap natin yan. At sa tingin ho natin, di matatapos ang taon na to, kung mapagbibigyan tayo, makakamit natin ang isa sa mga iniidolo natin. President Ayuda, dito naman ho mga kababayan. Yar kay Diwata. Diwata, alam mo, ikaw, sir. Ngayon, nasa Dolomite ka na naman. Okay na eh. May business ka na eh. Bakit kulang pa ba yung kinikita mo, sir? Huwag tayo magplastikan dito, ha. Huwag tayo, kasi sa totoo lang, mga vendor na kasama mo, wala naman ho tayong nakikitang natutulungan mo. Yung mga tindero, oo, pero bigla naging concern ka sa mga vendor? Anak ng tokwa. Hindi naman sa binabatikos ko tong si Diwata, kung naging tanyag ang pangalan mo sa pagtitinda ng pares, all of a sudden magiging party list representative ka. Maawa ho kayo sa sambayan ng Pilipino at sa mga susunod na generation. Alam niyo kung bakit binababoy ang ang party list, ang pagtakbo ng sa politika? Kasi kagaya ng mga nangyayari ngayong mga panahon na to, sino-sino na lang. Wala naman ho silang konkretong advokasya, wala naman ho silang konkretong sektor na representa. Takbo lang ho sila ng takbo. Naglulundagan ho itong mga walang yang to. Nasa sa inyo, pero tayo dito sa PH Update, di ho natin iboboto yung na yan, yung party list na yan. Ito, pakinggan nyo ho itong si Madam Diwata. Diwata, anong ginagawa mo? Diwata, anong scripted na scripted eh. Pupulot ako ng dalang basura, tapos Diwata ka. Game. Lights, camera, pares. Ayan, nag-volunteer tayo. Nandito ako. Nakakwintas ka? Meron ka pang ads sa sombrero mo? Branded ang damit mo? Tapos sasabihin mo, nag-volunteer ka? Saan mga kasama mo? Volunteer tayo, maglinis ng kalikasan natin. Kasi ang daming... Teka lang, kala ko ba advokasya mo sa mga vendor? Bakit bigla tayo nagpunta sa kalikasan? Dapat pala kalikasan party list ang... Sura ngayon dito sa Manila. Dapat puntahan mo yung mga vendor, tanungin mo, ano bang problema natin? Ano bang may paglilingkod ko sa inyo kung sakaling mapunta ako dyan sa House of Representatives? Magluto tayo ng pares doon sa harap ng batasan? Gabi, wala akong magawa. So naisip kong pumunta dito at nakita ko marami naglilinis. Tumulong na din ako para Tapos siyempre Hindi naman sa inaano natin tong si Diwata, no? Tignan nyo ho, paano magiging... Hindi naman sinasabi natin na napaka-shallow-minded nitong si Diwata, yung tipong magpi-PR siya na magpupulot siya ng basura, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ayoko na. Suko na ako kay Diwata. Na turn off ako sa akala ko pa nun, Diwata, magaling, maganda. Itong Diwata na to, marami lang bling-bling, pero hindi ko tayo believe dyan. Dito ho tayo, mga kababayan. Kaya dito ho tayo. Kung party list ang hanap nyo, ito na. Panaw sambayanan. Yan ho ang iboto natin. Pakinggan ho natin itong si attorney tapos itong si Dr. Loring Badoy. Attack! Question to you is that? Ito, si Doc Badoy, Yes, please. Kasi nga naman itong mga iyakin dyan sa house. Sympathizer naman talaga sila ng makakaliwa, pero pagka sinabihan mo, red tagging. Galit kayong ma-red tag, pero yung mga nabiktima nitong mga makakaliwa na to, hindi nyo kinukundi na yung mga pinaggagawa nila. Mga walang ya kayo. Mga salot sa ating bayan yan. Gabriela, Kabataan, Act Teacher, lahat ho yan, bayad muna. Marami yung Gabriela, mga yan, mga salot sa bayan.
Lagot ka tamba pagka naging congressman itong si Doc Badoy. Uy, maglaro tayo doon sa laro nyo. Sumayaw tayo doon sa kanta nyo. Doon sa tugtog nyo. Kanta tayo doon sa tono nyo. Pag naging congressman yan, tingnan na lang natin. Tingnan na lang natin. Yung mga angas-angas dyan, patawag mo lahat Doc Badoy Yung mga makakaliwa, yung mga sympathizer talagang doon natin kakatahin natin isa-isa. Ibulgar natin mga mga kabulukan nila dyan sa house. Saludo kay Doc Badoy. Support. Ang hirap naman kasi ng party list Teka lang nakalimutan ko pangalan. Suportahan natin ang Epanaw Sambayanan. Epanaw Sambayanan. Tandaan natin, Epanaw Sambayanan. Okay? Is that our indigenous brothers and sisters have been victimized, have been tormented and exploited by the communist terrorists CPP, NPA, and the F. But as big as the harm that the CPP, NPA, and the F has done towards our brothers and sisters that are indigenous, the harm that a government that doesn't care for them, that is indifferent to them, is no match to the harm that the CPP has done to them. So, to answer your question, kung ano man yung ibig sabihin ng red tagging na yan, wala siguro yan kumpara sa ginawa ng CPP, NPA, NDF. The most heinous crimes against our indigenous peoples were done by the CPP, NPA, NDF. So, I guess that's my answer. This is part of our advocacy, is to protect our indigenous brothers and sisters from the exploitation, from being targeted by the CPP and NDF, and to hopefully be part of a government that cares for them, because we have experienced from our short stint in government, that the transformative and powerful role of good governance. Because as it happens, when finally NTF-ELCAC came to the hinterlands, the Gidas, where the IPs were, they surrendered by tens of thousands. And this was, as a result of that, napadapa natin ang CPP, NPA, NDF for the first time in over 50 years. It's good to know that you're advocating for the rights of our indigenous peoples, but how about, I'm curious lang, how about, how do we protect those who were wrongly accused na miyembro ng mga makakaliwang grupo? Ako nasasagot niyan kung hindi ka nagigisimpatay sa mga yan, hindi ka mai-involve sa mga yan. Halimbawa yung ordinaryong Pilipino, hindi man galit na galit at talagang winawaksi ang mga masasamang gawain ng mga makakaliwang grupo na yan. Hindi ka naman matatag bilang isa sa kanila o mai-involve, malilink ang pangalan mo dyan sa mga makakaliwang grupo na yan. Pagka ang pangalan mo ay naidikit sa mga yan, automatic. Malamang sa malamang, 100% ika nga. Meron kang alam na kalukuhan na ginagawa ng mga makakaliwa na yan. How do we protect those protect. mga katutubo natin? What do you mean wrongly accused? Can you elaborate? Who wrongly accused them? Certain groups who wrongly accused our Ipipilit mo talaga Abogado yan. participating in leftist groups. Yes, may I please answer, Yes, ma'am, please. The Thank you. elephant in the room is the propaganda machine of the CPP, NPA, NDF that have used terms like social activists, environmentalists, organizers to mask who they really are. Recruiters of the CPP, NPA, NDF that have targeted our indigenous brothers and sisters, and as a result of that, extreme poverty, generational poverty, massacres. So this has happened to our indigenous brothers and sisters. So when you ask a question like that, it's not so clear what you really mean. Now, what do you mean by wrongly accused, and can you at least give an example? If you mean maybe Chad Book, is that what you mean? Chad Book? Did you mean that? Okay, so could you give an example, please? Because
The CPP, NPA, NDF has a massive propaganda machine that's been in existence for over half a century. Huwag ka kasi And just to tatanong ng elaborate, tanong. Ipanao Sambayanan is also a conglomerate of former rebels that we have. It's a part of our alliance network. And we have tens and hundreds of testimonies coming from them as to how the CPP, NPA, NDF operates. In fact, we have one of the leaders here, and they had been giving us affidavits including under oath as to what the problem was and how it's to be solved, and who are the people behind these organizations. And I think that we can safely assume that the advocacy coming from this party list will reflect the efforts coming from the former FRs or the FRs and from the indigenous peoples in trying to attain lasting peace for our country, and especially in the ancestral domains. Jairo Rappler. Hi, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, just to follow up from Gio's question, ma'am. Wala po bang parang disconnect, ma'am, that you are running to advocate for the rights of the indigenous people, where in fact, yung mga lumad po ay victims po ng red tagging, particularly of the NTF-LCACs, ma'am. And the Supreme Court, finally, this year, defined red tagging as a threat to life, liberty, and security. Itong kuya na to, merong kargado to. This organization, the Ipanao Sambayanan Parties, actually is built on the back and the strength, participation, consultation of the indigenous peoples, especially of those coming from Mindanao. And you say that they had been the primary victims of red tagging. My answer to this, they had been the primary victims of the CPP, NPA, NDF. We have documented more than 2,000 IP leaders that has been killed. In my state in Caraga, one instance alone, Dato Jomar Bucalis was ambushed. He's trying to remove Salugpungan schools in his area, in his domain. But they were ambushed by the CPP, NPA, NDF, and they were proud to announce it. Just for that single reason, trying to remove schools like that and replace it with DepEd schools. This kind of situation is what we are trying to speak of and fight for. We are speaking for, and I can safely say that, for the indigenous peoples of the country. Okay, Gerard, there is no disconnect. There is no disconnect. In fact, you cannot fight for the rights of the indigenous peoples without unmasking the CPP, NPA, NDF. And you cannot fight for our country without fighting against the CPP, NPA, NDF. There is no disconnect at all. In fact, this is one of those things, top of the list, that we need to do to finally get rid ourselves of the communist terrorists, CPP, NPA, NDF, so that our country can finally move forward and be at par with our neighbors in the ASEAN region. Okay, ma'am. 8 minutes is up. Tapos na po. Thank you very much. Thank you. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin ang Q&A nitong si Erwin Tulfo. Pakinggan ho natin yung mga plataforma niya sa pagtakbo niya ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Game! Yung nakasabing na katanungan sa ating mga kababayan na kung eto bang si Erwin Tulfo Pilipino o hindi Pilipino, nag-serve siya sa US military o kung ano pa man yan, yung lumabas doon sa hearing ng Committee on Appointment. Sa lalong madaling panahon lalabas yung mga detalye kaugnay dyan. Kasi kay Alice Go, public servant din naman yun. Di ba? Linabas nila, pati yung family tree niya, pati kalululuhan niya, inalaman ho natin. This time, kailangan siguro, yung kung ano man na pag-usapan dun sa executive session ng Committee on Appointment, pwedeng malaman kung ano nga ba ang nitong si Tulfo. Excited na kami. Game! Go ahead, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos for the opportunity. Wow. Pagsakanan mo kami ng dito po sa harapan ho ninyo. Salita ng mga kanong. Okay. And then second po, I'd like to thank the President for inviting me to join the coalition. The President asked me kung gusto ko pang tulungan ang administrasyon. So I said yes. I'd also like to thank the Speaker of the House for inviting me to join Lakas CMD. Why Lakas CMD? Because I believe
Lakas CMD, Christian, Muslim, Democrats, encompasses everybody. Hindi lang po Kristiyano, hindi lang po Muslim. And when you say Muslim, kasama na po dyan ang mga katutubo and the Democrats. So, yun po, kaya po tayo sumama sa Lakas CMD because of that belief na everybody po kasama. Nagpunta ka doon dahil yun ang nandun ang makinarya, nandun ang impluensya, nandun ang pera. Loloko yung Lakas. Sino nga kasing umalis sa Lakas CMD? Si Gloria? Gloria umalis, di ba? Oo. Tama. Why Lakas CMD? Because nakita ko po halos pareho po ang adhikain namin at ng Lakas. Nakafocus po ngayon ang Lakas sa pagtulong po sa mga kababayan natin ng mga mahihirap. Poverty alleviation, yan po yung marching order ng Pangulo. And ever since naman po, nakatuon ho kami si VP Sara ho pala. VP Sara nagbitiw sa partidong Lakas CMD. Ayun. Yun. Oh. Kapatid, sa pagtulong po sa mga mahihirap at mga inapi. Naku. With that, yan lang po yung mga masasabi ko. If God wills it, tayo papalarin, we will start working on day 1 immediately. Maraming salamat po. If you have questions. Gusto mo mag-umpisa ka na ngayon eh. Tanungin mo yung 5,500 flood control. Start ka na ngayon. Tanungin mo yung itong si Butanding kung bakit puro ayuda ginagawa niya. Itong si Tambaloslos. Tanungin mo kung bakit puro ayuda ginagawa niya. Start ka na ngayon. Huwag mo nang hintayin manalo ka. Kung talagang nasa tama yung pinaglalaban mo. Game nga. Sige nga. You can ask now. Gyro, Rappler. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, sorry, the elephant in the room po is that there are comments po that there will be political dynasty po because Sir Ben is also running po, and you're also running, and Senator Raffy po is currently at the Senate. Sir, any comments on the political dynasty? Well, sir? as long as there's no law yet, then we let the people decide. Di po ba? Kung may batas na ho, then we stop. Yung political dynasty, matagal na pong usapin ho yan eh. And I believe, hindi po titigil yan hanggang wala pong batas. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya, ang tao ho will decide. For now, dahil wala po tayong batas, then let the people decide. Do we want 1 Tulfo, 2 Tulfos, 3 Tulfos? Do we want them? 1 Duterte, 2 Duterte, 3 Dutertes, 1 Marcos, 2 Marcos, 3 Marcos? LGUs, maraming ganyan. So, we let the people decide. Nasa kapangyarihan po ng tao. Kung gusto po nila si Raffy lang, fine. Walang problema. Gusto nila yung dalawa, fine. Gusto nila 3 tulfo sa Senado, nasa tao po yun eh. Because we don't have a law. If there's a law, then that's it. Matitigil po yan. Sir, just a follow-up question, sir, and last from me. Don't you think, sir, parang prone po siya abuse for some family po, na parang na-hold lang nila yung power within their families, especially in the provinces, sir? I cannot speak for the provinces, boss, because I'm not running for the national election. Local elections in the LGU. I'm running po in the national elections. Kaya I cannot speak about abuses po sa LGU. I don't know what's going on down there sa LGU because wala pa po sa amin ang tumatakbo sa local government units. From ABS-CBN, Kat Domingo. Hi, sir. Good morning. Sir, should you win a seat in the Senate, will you be willing to support or advocate for an anti-dynasty law? No. Yes. What I mean to say is Wait, like, no. if there... Yes, no. Palakpakan natin. Pag-uusapan ng majority, you know that it's numbers game, di po ba? You may say yes, pero yung mga kasamahan mo, majority rules. We will look, paano yung forma ng dynasty, yung sinasabi yung dynasty law. Kung nandyan na yan, kung maganda naman yan, para makakatulong po sa sambayanan, then I will. Why not, di ba? If it's for the benefit of the whole nation,
para mapagbigyan ng lahat, then why not, di ba? Sir, how will you convince voters that the public needs another Tulfo in the Senate? Performance, ma'am. Performance. Performance, I would just ma'am. tell them Performance. to look at my older brother, what he had done in Senate, and what I have done in Congress. Tignan na lang ho nila sa performance. Sir, we all know Ano? there are 3 Tulfo. Anong performance pinagmamalaki mo, Brad? Ano? Anong ginawa ng kuya mo? Alam ko lang nagawa ng kuya mo dun sa programa niyang Rapid Tulfo in Action, pero sa Senado wala ho tayong nakikitang nagawa ng mama na yan. O magpaparinig yun, parang kay Amy Marcos. Pagka-away mag-asawa, away kapitbahay, doon mabilis yan. Pero yung mga napiperwisyo dahil sa droga, dahil sa kriminalidad, dahil sa palpak na flood control, dahil pagdating sa ayuda, tahimik ko yung kapatid mo. Anong pinagmamalaki mo? Kapatid mo? Ikaw, anong pinagmamalaki mo dyan sa house? Yung pag-iikot nyo ng, sa mga pale-palengke? Anak ng tokwa. Huwag ganun. Tulfos running Baboy for, naman ng ganyan, oh. there are 2 Tulfos running for senator. If both of you wins, there will be 3 Tulfos in the Senate. What is your unique selling proposition compared to your brothers? Well, all of us like our pro-poor yung plataforma lagi namin. Pero this time, we have marching orders from the administration to continue yung programs ng pamahalaan, poverty alleviation, etc. Ayun naman talaga kahit lahat kami magkakapatid. Poverty alleviation, tugon ho nila ayuda, anak ng tokwa, palakpakan. Poverty alleviation daw. Loko-loko ka ba, sir? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!